Hello guys, welcome back again sa ating sharing for Bread of God. So dito guys, isi-share ko sa inyo ang 1 Corinto 12 verse 1 hanggang sa tinatawag na verse 11. So dito guys, babasahin ko ito ng lahat upang maunawaan natin lahat. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sampalataya, ngayoy napapaniwala sa kung ano-anong mga diyos-diyusan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo na kailanmay di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Napakaganda ho guys na habilin. Napakaganda ho ang nakasulat dito sa 1 Corinto 12 verse 1 hanggang sa verse 3. Napakaganda. Ito guys ay nagpapahiwatig ho na ang Espiritu Santo ng mahal na Diyos ay nasa puso mo na. So, kaya ikaw ay naniniwala, nagsisimba, o nananampalataya ka kay Jesus dahil na ang Espiritu ng Diyos nasa sayo na, nasa puso mo. Kasi guys, kung wala ang Espiritu ng Diyos sa puso mo, hindi ka pa nagtitiwala kay Lord. Hindi pa siya ang priority mo. So dahil ng Espiritu ng Diyos na pagkaloob na sa iyo at naniniwala ka, nanampalataya ka sa Kanya, pinapatnubayan ng Espiritu Santo ang sarili mo upang ikaw ay magtiwala kay Jesus, magsamba kay Jesus. Ipagpatuloy natin dito sa verse 4. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na suma sa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na magpahayag sa sumakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Diba guys, napakaganda ang nakasulat mula 4 hanggang sa 6, diba? Sa 6, diba? Dito mo guys makikita totoo yun. Iba-iba ho ang kaloob ng Espiritu Santo sa mga tao na aalagad sa mahal na Diyos o nag-spread out ng mga words ng mahal na Diyos. Hindi lamang ho ang Katolik, hindi lamang Baptist, hindi lamang Mormons, napakarami ho ang may mga panampalataya at nagtitiwala sa mahal na Diyos, na iisa lamang ang kanilang mga pakay, ang purihin ang mahal na Diyos at kilalanin ang mahal na Diyos. Yun nga guys, ang lagi kong sinasabi na kahit sino man ang makaharap mo na nagbibigay aral tungkol sa pulong ng Diyos, ito ay tatanggapin mo dahil ho ay iba-iba ho ay ang paraan ng Espiritu Santo na mahal na Diyos upang ito ay ma-spread out. Iba-iba ho, kaya dapat kahit sino man ang nasa harap mo na nagtuturo ukol sa Diyos ay tatanggapin mo at pakinggan ito. Dahil pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo at nananalaytay na sa
iyong kaluluwa, sa iyong sarili ang Espiritu ng Diyos, guys, maunawaan mo, mararamdaman mo ang lahat na ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang naga-lecture sa iyo, ang siyang tumuturo sa iyo. Iba-iba ang paraan ng Espiritu Santo sa pagtukoy ng mga tao na nampalataya sa Kanya ng lubusan. So, ipagpatuloy natin sa verse 7. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag sa sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos at isa ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang espiritu ring iyon ang nagkaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit, may pinagkaloob ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkalooban din ng kakayahan makilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng mga ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa Kanyang maibigan. Tama ho yun, guys. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Mapalad ang nagkaroon ng mga biyayang ito. Napakaraming biyayang binibigay sa atin. Yung magpapagaling ka ng isang tao na mayroong sakit, mayroong napakagaling mo magturo sa pulong ng mahal na Diyos, at mayroong prayer tank, mayroon din napakagaling mo na kumbaga ay pinili ka ng Diyos na bigyan ng Kanyang mga regalo o Kanyang mga kababalaghan. Mapalad ka tao ng Espiritu ng Diyos na sa sayo. Mapalad ka tao kung ang mahal na Diyos ay iyong natanggap at ang lahat na ito ay nasa puso mo. Ito, guys, ay isang bahagi ng buhay ng isang tao na ang Holy Spirit, yun ang magagabay sa atin sa buhay natin. Kaya lagi ko, guys, sinasabi sa inyo sa mga sharing ko na kahit sino ang mga taong nakaharap mo na nagtuturo ukol sa Diyos, ito ay harapin mo. Sumama ka, pakisamahan mo, pakinggan mo. Amen?